Siyempre, coach, ang obvious na tanong, yung team na behind NLEX, ano agenda nila, at least dito sa third quarter? O kailangan tumindi pa yung kanilang depensa. Nothing wrong with this with their second quarter. They exploded with 20 points at 20 rin itong tropa. Pero nung first quarter, doon talaga nagkatalo. 34 yung binigay nila sa TNT at 15 lamang sa kanila. Napakagandang panimula para rito kay Simon. Unang tikada, pasok kagad. And Simon slowly built up and piled up his points, especially in the second quarter. In the meantime, here's Thornton, who also began to wax hot. Taulava tries to rise up to the occasion. That is a foul. Carla has a report. At the half, Coach Boyan Fernandez told the NLEX Road Warriors na masyado silang nagmamadaling bumaba na napabayaan na yung rebounding nila. He reminded them that their offense will come but defense is top priority and he wants them to continue doing three things to keep the pressure, contain their man one-on-one, and to challenge every shot. Balik sa inyo. Translation, do everything defensively. Oh, doon talaga We need sila everything. kulang kasi. Nahihirapan silang dumipensa kay Simon on the single coverage. So what they're doing is they're clogging the paint by giving help side defense. Pero pag sa pasa naman napunta dun sa outside shooters, they are not quick enough to rush out on the shooters itong tropa. So nabibigay na nila yung loob na tira, napapabayaan pa nila yung kanilang kailangan bantayan sa outside. At to make matters worse, si Asi Taulava, 1 puntos pa lamang sa laban na ito. At yan, itong si Simon, tinitirahan lamang maski sino. 2 tira, parehong perimeter jumper, 4 points. Dito sa quarter pa lang na ito, si Simon. Kahit sino iharap sa kanya. Oo, hindi magdepensahan. Gagawing asintahan tungkuran. The meantime, sumabit si Rosa. Alam mo itong si Rosario, tumatapang ito. Hindi natatakot makipagtalian sa mga import, sa malaki. Yan, mahirap ituro sa player. Yung tapang. Oy, mahirap yun. Kahit anong sport for that matter. Here's a last. Sean Anthony also not Oy, got it tahimik going. na tahimik. Sobra, no? Tama ka dyan, ha? Usually, pumuputok yan. And here comes the pass to Thornton. Alas asking for a Thornton. Fade away! That's a tough shot. If you're Gaduelas and you give that kind of a challenge, pag pumasok yun, wala ka na magagawa. Nagawa mo na lahat. Oo. Score natin, 58-38. Yung 20 na yan, balik-balik lang yung 20 na yan. Pasa sa kabila. RDO. No! Got his own miss. Here's Canuelas Rosser, who started today against taas ng banda. Kala ko tinapon na lang. Parang uwian na, ayaw ko na. Oo, parang game over na. Pero pumasok eh. Parang something that you do when you're practicing by Or yourself. playing the game called Horse. Sa Pilipino, 20-20 yan, 5-5. O, pustahan yan. In the meantime, that will not work and Rosario picks up the loose change. Now, if you remember in the first half, especially in the second quarter, may isang tao talagang namayani sa pagpabalik nitong NLEX after being down by 27 na ibaba nila sa 14 puntos. At yung player na iyon, si Garbo Lanete. Pero ngayon, hindi pa natin nakikitang maglaro dito sa ating pangatlong quarter. Excellent feature on Garbo Lanete at halftime. Good story of the son of Ormoc who had championship years with the San Beda Red Lions. And a lot of championships also. Doon naman sa PBA D-League. Jason Castro. Import na nakasando. Oh, At of course, si Al Thornton. Ang alam ko, Hindi nagpalit natin ng namukaan, ang nagpalit ng import na sa araw, yung Rain or Shine. Samantala, si Jason Castro na injured ng game against Star the other night sa Araneta Coliseum ng Wednesday. Kaya hindi nila ipipilit. Total naman, lamang naman sila. Oh, kung kinakailangan lang, doon lang huhugutin si Jason. Pero hindi pa masyadong kailangan eh. 23 ang kalamangan ng tropa. Siguro pag naging 30 yung lamang, baka doon kailanganin. Sean Anthony. Ball is kicked away. It's bandied about. Sabit may foul. Sayang yun dahil 4/10 of a second na lamang na tiniroon sa NLEX. Pero dahil sa foul ni Ryan Reyes, makikita natin assistant coach Josh shouting instructions para sa kanyang mga manlalaro. At yun na nga, namayani yung instructions ni Coach Josh. Offensive foul ang itatawag rito
kay Asi Taulava. Dumadami na naman ang punti mo. Exactly. Di ba? Sa pagkakaalam mo, si Josh ba ang defensive coach ng o si Nash Rosella? All around naman yan. All around. Pero ang expertise talaga niya ni Josh ay yung opensa. Pero pagdating sa match-up, pagdating sa depensa, naghahalo sila ni Coach Nash Rosella. Okay. Kasi mga favorite kong panoorin yung mga defensive coaches kasi Oo. napanood nila yung defense, nagwawala sila pag nakita nila yung offense sa kabilang floor. Samantala, ay sus, kadali. Kadali. Napakadali. Naasar si Asi dahil walang humelp. Pero token resistance lang rin naman ang kanyang naibigay. Nakikita natin ha. Tignan natin ha. Let's scrutinize this video right here. Late ang NLEX. Ayun, no? Napakadali rin kay Asi. Ngayon, umasa siya na may help side stance. 6'9 yan eh. Mahihirapan talaga mag-draw charge yan. Kung ikaw si Anthony. Yung frustration, kitang-kita si reaction ni Taulava. We're not really helping each other. We're just taking good care of ourselves. Here's crispy fried chicken, malted, decades. And our We're going on down. Al Thornton. Crystal clear. Hand off. Resorts Cross World screen. Manila. Get the ball. Attack it, Al. JC Okay? Premier. And then we pick up full court. Luthermax. Horn down, horn down. Pinoy Rojas. Hand off. Cross court. PBA Attack. Cafe. Hey! Anako. And our Kailangan may, radio partner. kailangan may bumagsak sa TNT ha. Pag wala bumagsak, lahat kayo bumagsak sa akin. Huwag kakaligtaan, mapapanood ang celebration ng Olympics sa Rio de Janeiro. Dito lang yan sa Sports 5, official broadcaster ng Olympic Games sa taong ito. Samantala, medyo na-demoralize ang kukunan ng NLEX ng huling eksena na yan. Kung ano man ang dahilan, kung magkakasisihan, kung ano nangyari doon, bumagsak lang yung emotion nila sabay-sabay. That's why they had to call that timeout to regroup. Dahil unang-una, they were able to force a missed shot na dun sa import ng TNT na si Simon. Pero yung pagkakuha ng bola, wala namang dumipensa. Dalawang depensa ang kailangan niyang lusutan. Pareho hindi ginampanan ang kanilang responsibility. Panay ang balasa ni Coach Boyd. Naghahanap siya, nagpalit na naman siya ng baterya. Nagpalit siya ng guard line. Balik si Enciso at saka si Lanete, si Garbo Lanete. Samantala, ayan, konting pressure. Baka naman makakos ng turnover eh. Masimulan yung ma-ignite yung kanilang offense na nangyari noong second quarter nung sila yung nakalapit. Nagkaroon sila ng 13-0 run. Yun, tama. Nung quarter na yun. Here's Ranidel moving well. Kicks it to Ganuelas Rosser. Shot clock at 4. Long cross-court pass. Ranidel straight and short. Ball on the ground. Just late. Probably it's because of fatigue. Yung lahat ng 50-50 balls, hindi mapanalunan ng NLEX. Oh, that's what they need. But they take this away. Thornton blocks it and Ranidel is trapped where they foul. Foul number 33, Ranidel Del Campo. His first foul, 5 team fouls for trouble team. Ayun si Mo Charlo. Tama yung Ayun. nakita nating import na nakasando. Oh, yun na nga. Yung isang import ng isang gabi na. Ayun. Ayan. Mainit eh. Bakit ba? Tama, hindi siya sanay. Wala naman dress code talaga dito sa atin eh. Mainit eh. Sabi. Pero sa NBA, pagandahan yan eh, di ba? Before the game. To the point na alam naman si Allen Iverson, pinagsabihan sa dami ng bling-bling. Samantala, Thornton. Mahusay talaga eh. 24 puntos na para dito kay Al Thornton na ibaba ang kalamangan sa 20. So, depensa, sigurado magbabago na naman. Pagkahawak ni Thornton, double teaming na yan ni Coach Jong. Oppo F1 selfie expert 3-point shot by Thornton. In the meantime, that version does not work. Ranidel drops to the deck as he attempted to tap the ball. And Ciso and company don't want to waste the shot. Good shake and break against the glass. No. Here's the rebound. Anthony, nobody free. Here's Enciso, free for a 3. No. Gets his own miss, and Ciso sends it over to the side. And Sean Anthony says, let's create a better shot. Thornton drives down the middle. Is clobbered by the defense. Ganuelas, Rosser, glass shot. No. Liparan lahat. That is the importance of having a trail man after a fast break miss on the initial attempt of Ganuelas. Nandun si Rosario who did not give up on that play. Now you begin to question again, bakit itong NLEX sila na humahabol, kulang pa sila dun sa taong didepensa ng transition? Sila lang makakasagot na. Tama, mamaya. O bukas, patay sila sa tape.
Yung tape session. Effort Effort Ah. talaga yung minsan tinitignan dyan ng mga coaches. Sean Anthony, nice flyby. Got it to go! Basket counts for Sean. And a possible three-point play dahil may kasama pang foul. Fouls on number 55, David Simon. Inabot eh. Third foul. Nag-foul bait din ng bahagya si Anthony doon. First basket ni Sean Anthony, but good challenge there. Nagka-problema lang dun sa momentum itong si Simon. He was there strong in challenging that shot of Anthony, but he could not control his momentum. Now, prior to this game, we've talked about this 14.5 points per game and 9.3 rebounds tonight. First basket para rito kay Anthony. Only his third point, pero it might be a situation wherein he can regain his confidence that would eventually help his team fight back. Minsan just a quick streak. 3 or 4 minutes. Kaya nang nangyari kanina na second quarter. Carey shopping around for a friend. Again, Larry Fonacier reported sick today, so medyo maraming hindi makalaro sa TNT. Tua and Reyes, that's Jai Reyes, will march back into the game. Back in the Wells roster, Motel Tua for David Simon. 14 to shoot. Here's Jai Reyes. Clock is down to 6 minutes and 6. Rosario, about Tua digging in deep, and a foul on the hand. Foul number 10, Sean Quick to Anthony. admit that His foul. first foul, Hindi 13 bola foul na hawakan ni number Sean Anthony. Sayang yun. Ang ganda na ng depensa nila in the first 22 seconds. Pero ngayon, reset to 14. Coach Boyd Fernandez and assistant coach Adonis Sierra, alam nila yung kahalagahan ng laban na ito dahil kung sila'y matatalo, tatabla sila. Pareho silang magiging 3-4. Yes, dalawa niya. Napaka-heady point guards ng dalawa niya. Tagal na yung samahan na yan. Ha? Talusiya pa yan. Oo, bumaba sa D-League. Samantala, wide and wild. And Thornton picks it up. And Ciso slowly into the front court. Cutters, nobody clear. He drops the ball. He can pick it up, actually, as long as he doesn't dribble it again. Now, this is a bad situation for TNT. That's going to be the fourth personal foul. Rosario. But worse than that foul, with 5 minutes and 22 remaining here in the third, TNT is already in team penalty. So this is the break that NLEX has been waiting for dahil bababa yung kalamangan na hindi gumagalaw yung orasan. Exactly. At mukhang sabi, drive. Penalty na sila. Samantala, Pero trabaho sigurado, na. mas maganda yung kanyang mas marami. pakiramdam at mas maraming Mas maraming ulam ang lamang. kanyang kakainin kung Oo. galing sa panalo. Yes, definitely. 65-48. Ito, naipit si Jai. Cross to Troy, and Jai will set the table. After we are done, Blackwater Elite and Barangay Ginebra get entangled on the Field Sports Arena court. Offensive foul will be called against Harvey Carey, his third personal foul. It was aided, of course, by a nice acting job Siyempre. nitong si Sean Anthony. Nakatulong lahat yan, lalo na naghahabol ka. Thornton free for a moment. Sean Anthony free. Good line. Up and out. Over the top. Good extra pass by Al Thornton, opting to make that extra to Sean Anthony. Unfortunately, yes, good line, but it was a bit short. Ibang klase na yon. Kung na-shoot niya yun, naku, gaganda yung laban natin. Explode itong Diba? laro na ito. Oo. Crucial 2 minutes here for TNT. While their import is resting, dapat ma-maintain nila yung kanilang kalamangan or di kaya madagdagan pa. Para naman sa NLEX, this is the time for them to step on the glass. Back-to-back misses here for TNT and a chance once again for NLEX. Penalty na kalaban, ha? Oo, kailan? Drive ba nila? Yes. Drive ba nila Pwedeng to? mag-fish na yan. Ayan Yun, na. sa Automatic yan. kabahayan, hindi nakalimutan ni Ababu. Yeah, automatic foul yan because Kamay ang ginamit. the way the game is officiated, pag kamay ang ginamit mo, especially on the guy driving strong towards the basket, that's an automatic foul. It's an easy call for the ref. In the meantime, let's check out the shout out by Harvey Carey. And he wants to thank the fans for their support.
Down daw sila ngayon. Kita mo naman sa team standings and they're hoping that they can get back and do be heard through Shout. Pumunta lang sa sportsy.ph at hanapin ang Shout tab or column para magparamdam ng suporta sa inyong mga PBA idols at ang inyong mga bida. Kanina pinakita natin ang ating team standings nung unang sa panimula ng ating coverage at magugulat ka na itong TNT ay nandun sa pang labing isa, nasa ilalim. Defending champion itong Token Tex. Oo. Itong TNT at alam mo naman pinagdaanan nila sa import. Shot clock, bumababa sa 6, turn around. Bigat. Running down the lane, Popo. Napakahirap na tira na yun. Kaya nga sabi ni Anthony, wala na akong magagawa ron. I did everything. It was a fall-away shot. And shot clock was winding down. Parang wrong foot pa nga yata ang tira na yun. In the meantime, ball is brought across. Getting to be too predictable for NLEX. They need something special here. This shot will work. At 3, with Garbo Lanete connecting an Oppo F1 selfie expert. 4 3-pointer there for Garbo Lanete. And don't look now, the lead is down to 15. 4 out of 6 from Oppo F1 3-point shooting area. The 3-point zone. Huli sa taas! Pero sabi ng ating referee, mayroong foul. Fouls on number 42, Rob Reyes, his first foul. Wow! 14 If the foul. referee is gonna call a tech on this, Ito. this is gonna hurt. Pointing on Rob Reyes for his second to the Okay, ball. so it's a foul. So you take a look at that slow-mo. That was all ball. And of course, you're an emotional kind of a player because you felt like there was no foul. So you complain a little bit, but you get stopped right away because of that warning. So a konting leeway. Sana, di ba? Sa akin, mga 5 seconds. Oo, Wala ka ng konti. Magwala ka ng konti, bigay na natin yun. Wag- Talagang walang foul eh. Huwag ka lang gagamit ng salitang hindi ka nais-nais. Malagay ko naman pwedeng ang palugit na yun. Samantala, sa pag-drive ni Garbo, Foul on number 6, Bola eh, di ba? Philip Doon sa taas eh. Pero baka may konting hindi. body contact. Sabi mo naman kita mo naman Pero okay lang kasi yung masakit doon kung binigyan pa ng technical foul. Hindi naman dapat. Hindi naman. Hindi, wala naman oo. sa tiyempo yun. Ano siyempre, ang emotion doon, pinaghirapan ng taong abutin yung mahirap supalpalin eh. So, sige, foul kung foul. Pero bayaan mo na sandaling Yan. humirit sandali. Tama yan. Alam mo Kapiraso, tayong mga Pilipino, we're very emotional human beings. And that is why we've endeared ourselves to basketball-loving fans. Sino mo sila, Jawo? Di ba? Very emotional, very passionate. Kaya mahal na mahal ng tao. Brian Gregorio, pag nagko-coach, kita mo. Wala, nakalimutan na yun. Hindi. Ako hindi. Yung lumulundag kay Alvin Patrimonio, yun. Di ba? Yun, yung mga Ganun na. moments. Pero yun ang mga moments. Akala ko stepping. Pero Arian, yun ang mga pampasaya ng buhay, ng mga moments. Oo. Emotional outbursts. Emotional. Yun naman, Yes. Ito, dribble, atake, banda, hindi. Jai Reyes brings it across, zips it quickly to Tautua, who is going to not make the shot. And here comes Sean Anthony. Ganda ng pasa ni Jai Reyes. Now with 2:40 Three. remaining Yan, here. yan, Yan. 40, tama. Dito sa third quarter. 30 na lang to So para rito sa NLEX, unti-unti na silang bumabalik. At ngayon free throws na naman ang ibibigay sa kanila dahil itong si Reyes na foul na penalty na yung kalaban. So the goal is just go less than 10 inside fourth quarter, then we will have a ball game. May posibilidad. Al, once you get the ball, Tatua, yes, you have to attack it. It's better we get 2 points rather than a miss a shot. Okay? Okay? Huh? I will not hold you got no once in a problem with that. while. You have to read it. I will not hold your style, but you have to read it. Okay? Now, ito gagawin natin. Al Thornton and Simon, you do pick and roll. Okay? Al Thornton, pick and roll here. Rob Reyes, you're here. Sean Anthony, you're here. You're here, Garbo. Pick and roll. Flare out, attack. Eto na. May natitirang oras. Ayan, makita nyo sa screen nyo. May 237.5. Yung penalty na naka-epekto na against TNT. Baka sumabit sila dyan ng kapiraso at bumaba nga sa Gis yung lamang. Pero dalawang sala mula kay Reyes. Yung mga
nakaka-apekto sa momentum mo eh. Yung bibigyan ka na ng oportunidad. Free throws na lang ang kailangan mong gawin, hindi mo pa masya-shoot. Baka nanlamig ng timeout. Samantala, turnaround. Oh, daming natanggal sa eksena doon. Si Enciso sabi niya, got him. Now, another opportunity for NLEX because that is a loose ball foul. If it's a loose ball foul, the penalty situation will take effect. So 2 free throws will be given once again to Enciso. 4 na personal foul na to para kay Harvey Carey. Pero more than that, nahihirapan ng umiscore ang kupunan ni Coach Jong with Chico. 2 free throws for Simon Enciso. Ito si Enciso, baka manel yung dalawa. Haba ng follow through. Talagang kinawayan ng babay yung follow through na yun. Sinigurado. Dalawa. Magkasunod na free throw. Pang-4 na puntos para rito kay Enciso. Pero ang pinakamahalagang pagkakataon na to para sa NLEX na makabalik sa laban na ito. They were down by as big as 27 points in the second quarter. 67-56. Double, double, double. Eto na. Masyado malamig ang pasok ni Miranda. Mukhang hindi siya handa dahil si Jai Reyes ang binigyan ng opportunity ni Coach Jong kanina. At again, yung sinasabi natin, guards must be ready to play because Jason Castro will not play in today's game. Ayun, nasa kanto si Jason Castro. Injured in that game against Star the other night. Last Wednesday, which they lost. In the meantime, Thornton backing up against Kelly Williams. The hook is good. That's a tough shot. Kasi pagod ka eh. Kakayod ka. Tapos i-hook mo. Tapos siyam na lang. Tapos ganun. 29 na ginagawa ni Thornton. Eto, ayaw pumasok. Eto na, nakasungkit pa ng rebound. Eto na ang Road Warriors. Naniningil na ng toll gate. Saan ka dadaan? Dadaan ka sa toll gate. Is this big or big? No, it's not. And that is outside. Okay. 9.3 seconds ang matirira rito sa NLEX. At naka-break na sila dun sa sinasabi nating 10 puntos na barrier. And a little animated now. Mukhang nagugustuhan na ni Coach Boyet ang kanyang nakikitang laban sa kanyang kupunan. Sabi niya, pagbutihan niyo naman, napapansin na nung dalawa sa taas yung buhok ko eh. Kanina pa eh, hindi tinantanan eh. Pero nakatulong siguro kasi nakahabol. Ayan. Op. May foul sa baba pero free throws tayo dahil sa penalty. Ito ang mahirap kasi na nangyayari rito sa TNT eh. Maaga kasi silang team penalty, mga 6-minute mark. So, ang depensa ni Williams is stay close, force Thornton to drive. Pero yung the way the referees are calling it, pag hinawakan mo, tatawagan ka ng foul. Di ba? Hirap. Sanay din si Kelly doon sa panahon na pwede yung Pwedeng kamay. armbar, pwede mong i-delay using your arms. Jason Castro waiting. Ang sabi nga, di ba, as needed. Bibigyan siya ng tsansa. Pero kailan ba yung as needed? Walo na lang to. Mukhang hindi na eh. Ang sama ng paghabol niya sa bench, pabalik. Oo. Nasaktan siya nung takbo siya sa Star. bench. Ano yan? 13 fouls this quarter. Kaya pala, parang isang buong half na itong kinocover natin. Leo Campo starts his drive. Glass shot, no. And it's going to look like Reyes committing that foul. Foul number 42, Rob Reyes. That's his 4th foul. And you can read lips, and Rob was saying, wala eh. Ito na ha, dikit nito. Tikit na. Hindi na biro to. At ngayon, may mga pagkakataon din kasi na pag nawala na yung malaking kalamangan mo, nag-iiba na yung wisyo mo, nag-iiba na yung tiro mo. At ngayon, very unlikely for a veteran like Ronidel, who is a cool customer from the free throw line. Oh, he missed 2 gift shots. Tsaka, Wow. Alam mo, pag umahabol yung isang team, may buwelo, may energy. Ako, crucial yung mga misis na ganyan, ha? Makapagsisihan yan. Samantala, small ball ang ginagawa ng NLEX, ha? Ampasa, lampas, pero sinagip ni Thornton. Garbo, may problema sa oras. Somebody has to shoot. Wala, rebound na sungkit ni Simon.
Good stop there for TNT. Now, they can opt to take the last shot pero may matitira pang mga 2 segundo. Pero importante, makabuslo sila rito para double digits sa kanilang kalamangan papasok sa fourth. Kaya kahit pa paano makabuelo naman lang. Nice no-look pass, but it is going to go the other way. They were not able to milk that clock the way they would have wanted because 7 seconds pa ang matitira dito si NLEX. So may pagkakataon pang maibaba itong kalamangang 8 na kanilang hinahabol. Ibabalik nila ng matalian itong si Glenn Gumuntin. At si Gumuntin ay starter actually, pero hindi na nakalaro ng matagal-tagal dito sa floor. Ang ganda ng pasok nito ni Kevin Alas dahil si Kevin kaya niyang tahiin yung court natin. In 3 seconds, kaya niya nang maidala yung bola dun sa kanilang court. Tignan natin kung anong gagawin niya. Yun ang nasa isip nila. Ando na sila. Garbo. Ang hirap na tira! Tama na naman, oh. It was Kevin Alas who dribbled the length of the court, passed it to his teammate, and Garbo once again saved the day for NLEX. And we will begin the fourth quarter with just a 6-point lead. This is significant when you consider the biggest lead was Oh, yes. 27. And in the meantime, that is that shot that beat the buzzer. We will have a grand fourth quarter. Maasahan niyo po yan. Pagbalik natin, 67-61 ang sisimulan natin.